Brand Marketing Section, your host for today. And we would like to welcome you to our second leg of the all-new Beat Test Ride activity for media and vloggers. Okay, so first of all, thank you everyone for being here with us today. And we really appreciate your presence for accepting our invitation to test the all-new Honda Beat. So, alright, so at this point, allow me first to acknowledge our guests from media and vloggers here. So, start with Sir J. Michael Bulahan. Sir, I am Jamich. Right, thank you for the support. So guys, andito tayo ngayon sa Honda Safety Driving Center dito sa Parañaque. At ito yung chance natin para makapag-test drive ng Honda Beat 2023. So na-invite na rin tayo dati pa sa grand opening sa Market. Siguro mga a few months or few weeks ago. Siguro mga 2 months siguro. Hindi tayo nagkaroon ng chance na makapag-test drive. At ngayon nga, dito tayo ngayon. Ayan, dito sa Parañaque. Maganda ditong mag-test drive kasi safe na safe, secured yung area, tsaka malaki, maraming obstacle course. So matest natin ng maayos yung Honda Beat. At ayan, shoutout sa aking bagong Honda. Ayan. So ito yung test drive area guys, kung nakikita nyo, ano. Ayan, malaki siya. So 2.4 hectares daw to. Kaya naman may enjoy talaga natin yung mga motor ng Honda. So lalong lalo na yung Honda Beat kasi yun yung naka-line up sa atin ngayon na ma-test drive. Hindi natin siya na-test drive no kasi umuulan nung time na nag-grand launch sila sa Market. At ito na yung chance natin na ma-test drive and ma-review na rin natin, maikutan yung motor. So yun ay ayan, tawid tayo muna. So andito na yung mga kasama natin din, mga vlogger, influencer, media. Ayan. So tayo ay number 12. Hintayin natin yung turn natin. So mauuna sila. Test ride session natin, ano? So thank you very much po sa pagpunta. At ayan, magkakaroon lang po na tayo ng konting brief para at least alam natin yung mga features, mga safety technology na nakalagay dito sa ating the all-new Honda Beat. And today po, yan, share namin kung ano yung bago at saka pinaka-latest na mga features ng ating Honda Beat from the previous Honda Beat. Ano? So yan, si Honda po naglabas ngayon ng newest Honda Beat. Yan, pakita natin sa actual units natin dito. So meron tayong 3 variants, ano, ng ating Honda Beat. So first is yung ating premium na meron siyang black and white na color variants with embossed emblem. So yan yung pinaka-premium nating variant to sa ating the all-new Honda Beat. And then meron din siyang gold mag wheels na tubeless tires na rin siya, no? So another variant po natin is yung ating the playful variant. So meron siyang 4 colors, which is yung ating blue nightfall blue, and then yung ating clipper yellow, and then yung fighting red natin, and yung ating Sylvester's gray. So meron tayong 4 color variants sa ating playful variant na the all-new Honda Beat. And then yung last nating color is yung ating the Honda Beat 50th anniversary na limited edition. Ano? So bakit natin ilabas ito? This is in line with our 50th anniversary this year ni Honda Philippines. Ayan, yun yung pinakakwento. And limited edition lang itong ating anniversary color with inspired by Tricolor Honda. Hanggang December lang yung ating production nito. So you can grab na sa ating mga dealership nationwide itong variant na to para pag naubos to, syempre tayo lang yung may ganitong rare at saka limited edition na product. She goes her own way. I can't give a damn girl. And my God, she owns it. So Yun guys, start na natin yung ating engine. It's our turn na ma-test drive to. So semi-digital siya, no? Mix siya ng analog at saka digital. So lahat ng information ay nandito. Ayun guys, hindi lang siya kasi masyado maliwanag, hindi natin kita. Ayan. Pag ayan. Pag signal. So 12.9 yung total. Uy, bagong-bago pa guys.
12.9. So dito lang yung umikot ano. Ayun, let's go. If you've seen her, I know that you would believe it. Uy, 'Cause mataas ang ano. I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot, but missing out on So ito na nga guys. So pagsakay ko na ano agad yung ating foot peg o yung gulay board, mataas siya no. So mataas yung gulay board o yung footboard, which is okay naman sa mga bahaan niya, mga ganyan. So sana lang maganda yung ating audio. So ginagamay muna natin yung ating motor. Yun oh. Yun ang gusto ko dito sa Honda Safety Driving Center. Madaming obstacle course. Ayan oh. Yung mga pag ganyan oh. Oh. Buti na lang uminit na yung gulong natin. I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut. I think she knows. So, ang maganda dito guys, maraming choices of color na pagpipilian. Gets the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, 'cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her. Ayan guys Ayan natin yung acceleration natin dito. So, paalisin muna natin isang ano doon. Ayan, okay. Release ng throttle. Yun oh, naguhit yung gulong natin. Kapit na kapit natunog. Natunog yung gulong natin guys. Magawa natin. So, release natin mamaya. Everyone's taking their shot. So, kung i-compare mo siya. Oo, Showa kasi yan, Showa. Oo, yung harap. Tingnan mo yung harap niya. Nasa loob, makikita mo sa loob ng gilid. Hindi ako sure. Siguro. Oo. Alam ko Showa yung front niyan eh. Yung likod di ko sure. Okay, let's go. Na-enjoy ko yung heavy braking doon guys. Gusto kong ulitin. So yung stock na gulong naman niya okay naman guys. Though para sa akin natataasan ako doon sa profile ng stock na gulong. Picture muna, picture. Baka isang ikot na lang tayo, no? So para sa akin guys, napaka-agile niya para sa 110cc. Yung handling niya, less vibration, masarap i-banking or singit ito sa mga traffic. So dito naman natin yan na test drive. Mahirap kasi mag-review ng motor nang hindi natin nagagamit yung ating motor na ni-review, ano? So ito, review talaga to. Okay, tapos na pala kami isang ikot. Ayan, at least na-test natin na maayos yung motor na to. So lahat ng information naman guys nandito sa meter panel. Less vibration, tapos malakas yung preno. Yun, solid na solid. So dito tayo sa parking na to. Yan, dating parking. Tapos na yung ating test drive guys, at na-enjoy ko naman. At third batch na ngayon, ano. Ayan, nagpe-prepare na sila ng kanilang motor tsaka mga riding gear. Ayan. So kuha lang tayo ng tubig, water.
Ayan guys, makikita nyo naman yung kanyang new body design. LED din yung kanyang mga ilaw, ayan. Pero yung kanyang signal light, hindi pa siya LED, ano. Ano pa siya, yung parang bulb type or peanut bulb. So ayan, makikita nyo naman. New body design, and then yung kanyang engine. Ito 110cc ESP na rin syempre. At equipped na rin siya ng PGM FI, so fuel injection na din siya. Ayan yung kanyang panggilid guys, kung nakikita nyo, ano. At new semi-digital yung kanyang control panel or yung meter panel. Ito, ayan. So tingnan natin kung mabubuhay natin ito. Ayun, nabuhay. Ito yung ginamit sa test drive. So fresh na fresh pa din siya, 17.3. So digital dito yung speedometer niya, yung kanyang odometer and then speedometer ito. So andito sa lahat sa taas yung ano. Ayan yung mga instrumentation niya, yung mga ilaw, high beam. Ayan, so eco, may eco din siya. So patayin natin. Ito yung ilaw guys, kung makikita nyo. Ayan, buhay na siya kapag binuhay mo yung susi. At yung ilaw niya sa likod, ito. Ayan, so maganda yung design ng ilaw niya, no. Patayin natin, baka malobat. Ito kulay black yung kanyang mga rim o yung mags ng gulong, ano. Ayan, kulay black. So yung isa may mga yellow, yung premium color is color yellow yung kanyang mga rim. So pag ito binaba natin guys, namamatay yung engine niya kapag buhay. So safety measure na din siya para hindi accidentally mapindot or magalaw yung throttle, ano, o mamatay siya. And then syempre may center stud din siya. Ang maganda nito guys, pag nalobat kayo, which is bihira namang mangyari, eto, meron siyang kickstarter pa din. Ayan, so yun maganda, no, wala kang worries. Ito yung kanyang foot peg para sa angkas, ano, so gusto mo angkas. So yung preno niya, drum brake pa din, eto guys. So yung size ng gulong malaki na para sa 110cc, ano, 90-90-14. At monoshock siya guys, eto. So hindi tayo nagkakamali, yung sa harap is Showa. Eto guys, yung size ng gulong niya 80-90-14. So Showa siya guys, kung nakikita nyo doon sa pinakang ilalim. Ayun, kita ko dito guys, Showa. So yun ang gusto ko, kaya ang ganda ng suspension. So disc brake siya, single piston sa harap. At meron na din tong combi brake, yun ang maganda guys, ano. Pag pinisil mo yung preno dito sa likuran, susunod na din yung sa preno sa harapan. So ito yung sa likod, meron siyang handbrake din, eto guys. Ayan, oh. So pisilin natin. Ayan guys, naka handbrake na din siya, which is nagiging standard sa mga Honda. Pag i-release ng kanyang handbrake, ito lang. Iyon. So medyo naliitan lang tayo dito sa stem niya, short stem. Okay din naman sa iba, sa atin okay lang din yung mahaba. So ito yung kanyang side mirror, maganda yung reflection niya guys. Ayan. So sa left handlebar may high beam, low beam, busina, signal light, at saka na naman yung starter switch. Maganda nito, meron na switch na din dito. Nandito na yung ano ng upuan, bukasan. So pipindutin mo lang to, lagay mo sa seat. Ayan, may nakasulat naman dito. At bubukas na yung upuan. Ayun, kung makarinig nyo nag-click. Ito yung kanyang, ayan, yung utility box nya guys. Ito. So malaki naman guys, pero walang helmet na magkakasya dito kasi compact siya. So 4.2 liters kung di tayo nagkakamali. Ito, gasolina nya. Ayan. So meron din siyang charger, power outlet. Yun nga lang, hindi pa sa USB. Ito, so gamit ka pa ng cigarette lighter yung kanyang power. 12 volts siya, ayan. At pwede mo siyang saraduhan para hindi mabasa. May maliit na bulsa dito. So mababaw siya. So mga basahan siguro pwede nilagay dito, yung mga hindi importante masyado, pwede malaglag. Meron sabitan pa rin dito. Yung kanyang footboard guys, eto, malapad naman siya at mataas sa ground. Ayan. So yung signal sa likod, bulb type pa rin. LED yung pinakang ilaw. So malapad din yung kanyang fender dito para sa ulan or putik. Yung tambucho niya hindi ganun kalaki.
So carbon look yung pagka-plastic dito. Ito yung kanyang engine guys. Ayan, malinis pa siya, bagong bago. Ayan. So may protection din dito ano, para hindi direct tamaan yung mga binti pag accidentally napapunta dito ano. So may protection dito. So ang kasa niya ito. Ayan. At yung ibang mga specs lagay natin sa ating screen. Yon. So ito yung kulay pula, standard version. Once again, thank you Honda Philippines for inviting me here. At pwede kayo dito mag-enroll guys ng driving. Kahit zero knowledge kayo, ang ganda ng facility nila, world class. Kompleto, may paahon, may mga straight nandun, at saka may mga obstacle course ano. So world class yung kanilang facility dito. Ganun din, fully qualified at LTO accredited yung kanilang mga instructor. Ayan, so akit na tayo guys at papalamig tayo ng konti. Ito yung 50th anniversary edition guys. Yung presyo niya 74,400. Ito. Ayan, same spec lang din naman, yung kulay lang. At ang gusto ko yung kulay nito, yung pagka bronze ng kanyang rim. Ito. Tapos ito yung mga decals, combination ng blue, white at red. Yung may mga decals na red. So ayan yung kanyang 50th anniversary edition. Kung gusto mo ng limited, ito konting dadagdag mo lang 3,000 pesos. And then ito yung standard 71,400 yung standard version. Maraming kulay na choices na pagpipilian. And then yung premium nila, which is yung matte black. Ayun, matte black. At saka yung white. So yun yung premium, which is 72,400. So 1,000 yung difference para sa premium color. And then I'm sorry, 2,000 yung difference para sa premium color, and then 3,000 yung difference para sa special edition. Ayan.